Kumusta po kayong lahat? Ako si Clara. Ngayon gusto kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na nagpabago sa aking buhay magpakailanman. Isang kwento na nagsimula noong bisperas ng Pasko, Disyembre 24, 2024, na may pusong wasak. Akala ko alam ko na ang ibig sabihin ng paghihirap noong pumanaw ang aking ina, o ang mga gabing walang tulog sa pag-aaral bilang nurse, o ang makita ang mga pasyenteng hindi na nakauwi. Ngunit walang makakapaghanda sa akin sa pagkarinig sa boses ng aking asawa, malamig at tiyak, habang winawasak niya ang 28 taon ng aming pagsasama sa ilang piling salita. Hindi ko na kaya, Clara. Nakatayo si Renato sa kusina, suot pa rin ang kanyang kulay abo na coat. Natutunaw ang mga piraso ng niebe sa kanyang balikat. Hindi niya man lang tinanggal ang kanyang sapatos. Ang amoy ng kanela mula sa apple pie na ginugol ko ang buong hapon sa pagluluto ay nakalutang sa pagitan namin, isang malupit na kaibahan sa lamig ng kanyang tinig. Pinupunasan ko ang aking mga kamay gamit ang pulang berdeng tuwalya na ginamit namin tuwing Pasko simula noong 2 taon ng aming kasal. Ano ang ibig mong sabihin, mahal? Kakauwi mo lang, maupo ka, gagawa ako ng kape mo. Umiling siya at napansin ko kung paano ang kanyang kayumangging buhok ay mas naging kulay abo na ngayon, kung paano ang mga linya sa paligid ng kanyang mga mata ay tila mas lumalim. Sa edad na 57, napakagwapo pa rin ni Renato sa paningin ko. Siya pa rin ang lalaking minahal ko noong ako'y 27 at naniniwala sa magpakailanman. Hindi na ako makakapagpanggap, sabi niya. Inilalagay ang kanyang mga susi sa counter nang may sinasadyang pagka-eksakto. Matagal na akong hindi masaya. Nahulog ang tuwalya sa aking mga daliri. May kung ano sa tono niya ang nagpatibok sa aking dibdib. Ang parehong ugat na nagsilbi sa akin ng mabuti sa loob ng 30 taon ng pagiging nurse. Ang kakayahang makaramdam kung mayroong mali. Ano ang pinag-uusapan mo? Magbubukas tayo ng mga regalo bukas ng umaga. Naalala mo? Sabi mo may espesyal kang regalo para sa akin ngayong taon. Ang boses ko ay tila kakaiba sa aking sariling pandinig. Mas mataas kaysa karaniwan. Desperado. Tumingin sa akin si Renato noon. Talagang tumingin sa akin at nakita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata na nagpahina sa aking mga tuhod. Pagkaawa. Nakatingin siya sa akin na may pagkaawa. Tulad ng paraan ng pagtingin mo sa isang ligaw na aso na hindi mo magawang dalhin sa animal shelter. May iba na, Clara. Ang mga salitang iyon ay lumutang sa hangin tulad ng usok. Hinawakan ko ang gilid ng counter. Ang aking mga dulo ng daliri ay dumidiin sa malamig na granite na pinili namin 30 taon na ang nakalilipas nang ayusin namin ang kusina. Gusto ko ng marmol, ngunit sinabi ni Renato na mas praktikal ang granite. Praktikal. Lahat sa aming buhay ay naging praktikal. May iba, inulit ko. Ang aking boses ay halos pabulong. Ang pangalan niya ay Jessa. Tumigil siya, hinahaplos ang kanyang buhok sa paraang ginagawa niya kapag kinakabahan siya. Ay 28. 28. Ang edad ko noong kinasal ako sa kanya. Ang pagkaunawa na iyon ay tumama sa akin tulad ng isang pisikal na hampas nagnanakaw ng hangin mula sa aking mga baga. Dumaluhong ako sa isa sa mga stool sa kusina. Ang aking mga binti ay hindi na kayang suportahan ako. Gaano na katagal? Nagawa kong itanong. 8 buwan. 8 buwan. Habang ako ay nagpaplano ng aming anibersaryo, habang ako ay pumipili ng mga regalo sa Pasko, habang ako ay humihiga sa tabi niya gabi-gabi, nagtitiwala at walang kamalay-malay. Pinaparamdam niya sa akin na bata pa ulit ako, patuloy ni Renato, at napagtanto ko na inihanda niya ang talumpating ito. Hindi ito mga spontaneous na salita mula sa kanyang puso. Ito ay kalkulado, rehearsed. Tumatawa siya sa mga biro ko. Gusto niyang subukan ang mga bagong bagay, pumunta sa mga bagong lugar. Sa iyo, lahat ay predictable, safe, old. Ang salitang iyon ay dumapo sa aking lalamunan na parang bato. Naisip ko ang aking katawan. 55 taong pamumuhay ang nakaukit sa mga linya sa paligid ng aking mga mata, sa lambot ng aking tiyan.
Sa kulay abo na sinimulan kong takpan ng hair dye, 2 taon na ang nakalilipas. Naisip ko si Jessa, 28 at sariwa, na may makinis na balat at maliwanag na mga mata at isang hinaharap na puno ng mga posibilidad. Ngayong gabi, naalis ko na ang halos lahat ng gamit ko sa apartment niya. Bumalik lang ako para nagkaway siya ng hindi malinaw sa paligid ng bahay, sa Christmas tree na aming pinalamutian ng magkasama, sa mga larawan sa dingding na naglalarawan ng halos 3 dekada ng pinagsamahang buhay. Sabihin sa iyong napaka-considerate na maghintay hanggang Christmas Eve. Mukha siyang hindi komportable. Gusto kong maghintay hanggang pagkatapos ng mga holiday, ngunit sinabi niya na hindi ito patas para sa alinman sa amin na magpatuloy sa pagpapanggap. Sinabi niya, ang 24 taong gulang na babaeng ito ay gumagawa ng mga desisyon tungkol sa aking kasal, tungkol sa aking buhay, at hindi ko man lang alam na umiiral siya. Ang bahay ay nasa pangalan nating dalawa, sabi ko, nagulat sa sarili kong pagiging praktikal sa sandaling iyon. Kailangan nating mag-usap. Panatilihin mo hadiputol ni Renato. Ayokong makipag-away tungkol sa mga bagay, Clara. Gusto ko lang maging masaya, na para bang ang kaligayahan ay isang bagay na makikita lamang niya sa pamamagitan ng pagsira sa buhay ng iba. Na para bang ang 21 taon nating pagsasama ay walang iba kundi paghihirap para sa kanya. Lumakad ako papunta sa bintana, nakatingin sa papalubog na niyebe sa aming kapitbahayan. Bawat bahay ay pinalamutian ng mga ilaw, mainit na dilaw na glow na bumubuhos mula sa mga bintana kung saan malamang na nagkakatipon ang mga pamilya sa paligid ng mga hapagkainan, nagbabahagi ng mga kwento at tawanan. Pinindot ko ang aking palad laban sa malamig na salamin. Nagmahal ka na ba sa akin? Tanong ko nang hindi lumilingon. Ang katahimikan ay tumagal ng napakatagal, kaya't inakala kong hindi siya sasagot. Sa wakas, nagsalita siya at ang kanyang boses ay mas malambot kaysa sa buong gabi. Oo, ngunit nagbabago ang mga tao. Clara, nagbago na ako. Humarap ako sa kanya sa huling pagkakataon. Nakatayo siya sa tabi ng pinto, hawak ang susi, handang lumakad palabas ng aming buhay magpakailanman. Mukha siyang mas bata na parang ang pag-amin ay nag-angat ng bigat sa kanyang mga balikat. Sana mapasaya ka niya, Renato. Talaga. Pumikit siya, malinaw na nagulat sa aking tugon. Marahil ay inaasahan niya ang mga luha, sigawan, pagmamakaawa. 1 buwan na ang nakalilipas. Marahil ay nakuha niya ang lahat ng iyon, ngunit nakatayo doon sa aming kusina, napapalibutan ng mga labi ng isang buhay na inakala kong matatag, naramdaman ko ang isang bagay na hindi inaasahan. Kaginhawahan. Hindi ang matamis na kaginhawahan ng mabuting balita, kundi ang tahimik na kaginhawahan ng panghuli na pag-unawa sa isang bagay na matagal nang nagpapagulo sa iyo. Clara, aalis na ako, sabi ko tahimik. Umalis ka na. Pagkaalis niya, tumayo ako sa kusina ng matagal. Nakikinig sa katahimikan. Ang bahay ay tila napakalaki sa paligid ko. Bawat silid ay umaalingaw-ngaw sa mga alaala na hindi na kailanman magiging pareho. Lumakad ako sa sala, dumaan sa Christmas tree, na may mga regalo na maingat kong binabalot sa ilalim nito. Dumaan sa mantel kung saan ang aming mga larawan sa kasal ay nakangiti sa isang kasal na hindi na umiiral. Kinuha ko ang aking winter coat mula sa aparador. Ibinalot ang aking blue wool scarf sa aking leeg. Ang scarf na hinabi ng aking ina para sa akin bago siya namatay at lumabas sa gabi. Ang niyebe ay bumabagsak ng mas malakas ngayon. Binabalutan ang mundo ng malinis na puti. Binubura ang lahat ng nauna. Wala akong mapupuntahan at wala akong matatawagan. Ang aming mga kaibigan ay pawang mga kaibigan ng magkasintahan at hindi ko kinaya ang pag-iisip na ipaliwanag ang nangyari. Nakatira ang aking kapatid sa California at huli na para tumawag. Ako ay nag-iisa sa paraang hindi ko kailanman naranasan noon. Kahit hindi sa mga araw pagkatapos ng libing ng aking ina. Kaya naglakad ako sa aming kapitbahayan na may perpektong mga bahay at perpektong mga pamilya. Dumaan sa elementary school kung saan ako nagboluntaryo sa loob ng maraming taon.
Dumaan sa simbahan kung saan sina Renato at ako ay ikinasal noong maliwanag na umaga ng Hunyo nang inakala naming sapat na ang pag-ibig para magtagal magpakailanman. Ang niyebe ay bumabasa sa aking mga bota at ang aking mga paa ay nagsimulang manhid. Ngunit nagpatuloy ako sa paglalakad. Kailangan kong gumalaw. Kailangan kong makaramdam ng iba maliban sa banayad na sakit sa aking dibdib. Ang mga kalye ay walang laman. Lahat ng iba ay nasa bahay kasama ang kanilang mga pamilya, ligtas, mainit at minamahal. Sa huli, natagpuan ko ang aking sarili sa Memorial Park, ang lugar kung saan sina Renato at ako ay nagdadala ng mga picnic noong mga unang taon ng aming kasal. May isang bench malapit sa lawa, kalahating nakalubog sa niyebe, at pinunasan ko ito at umupo. Ang metal ay napakalamig na nasunog ito sa aking jeans, ngunit hindi ko inalala. Umupo ako doon sa bumabagsak na niyebe at sa wakas ay hinayaan kong maramdaman ang buong bigat ng nangyari. 21 taong kasal na wala. Ang hinaharap na aking pinlano na bura. Ang lalaking minahal at pinagkatiwalaan ko ay namumuhay ng dalawang buhay at ako ay masyadong nagtitiwala o masyadong hangal para makita ito. Ngunit habang ako ay nakaupo doon, isang kakaibang bagay ang nagsimulang mangyari. Sa ilalim ng sakit at pagkabigla, naramdaman ko ang isang bagay pa na gumagalaw. Isang bagay na hindi ko naramdaman sa maraming taon. Kinailangan ko ng isang sandali upang makilala kung ano ito. Kalayaan. Sa unang pagkakataon sa mga dekada, wala akong nilulutuan ng hapunan. Walang schedule na kukontrahin ang akin. Walang pangangailangang isaalang-alang bago ang sarili ko. Ang pag-iisip na iyon ay nagbigay sa akin ng takot at kasiyahan sa pantay na sukat. Ang niyebe ay patuloy na bumabagsak at hinigpitan ko ang aking scarf sa aking leeg. Sa malayong lugar, ang mga kampana ng simbahan ay tumunog ng hating gabi. Dumating ang araw ng Pasko at nag-iisa akong nagdiriwang sa isang park bench. Tapos na ang aking kasal, hindi tiyak ang aking hinaharap. At sa paanuman, sa kabila ng lahat, humihinga pa rin ako. Dapat ay umupo ako sa bench na yon ng higit sa 1 oras, nanonood ng pagbagsak ng niyebe at nahahabag sa aking sarili. Ang lamig ay tumagos sa aking coat, sa aking jeans, hanggang sa aking mga buto. Ang aking mga daliri ay manhid kahit na may guwantes at hindi ko na maramdaman ang aking mga daliri sa paa at ang aking mga bota. Ngunit hindi ko magawa ang aking sarili na tumayo, harapin ang walang laman na bahay na hindi napakiramdam tulad ng bahay. Ang parke ay ganap na walang laman. Sino pa ang magiging sapat na baliw upang lumabas sa panahon na ito sa umaga ng Pasko? Ang mga ilaw sa kalye ay lumikha ng maliliit na pool ng dilaw na liwanag sa kadiliman. At sa labas ng mga ito, lahat ay naglaho sa puting katahimikan. Kahit ang karaniwang mga tunog ng lungsod ay tila nabaluktot ng mabigat na niyebe. Nagsisimula pa lang akong mag-isip na dapat na akong umuwi nang marinig ko ang isang bagay na nagpatayo sa akin ng ulo. Mga yapak, hindi pantay at gumagapang na nanggagaling sa direksyon ng pangunahing daanan. Nilikod ko ang aking mga mata sa bumabagsak na niyebe at nakita ang isang figura na papalapit, gumagalaw ng mabagal at maingat. Habang lumalapit siya, nakita ko na ito ay isang lalaki, marahil mga 60 taong gulang, na nakasuot ng parang ilang layer ng damit na nakakita na ng mas magandang araw. Ang kanyang buhok ay kulay abo at hindi nalilinis, ang kanyang balbas ay magulo, at siya ay naglalakad nang may maingat na paglalakad ng isang taong hindi ganap na matatag sa kanyang mga paa. Ngunit ang pinakanagulat sa akin ay ang kanyang mga paa. Siya ay walang sapin sa paa. Sa panahon na ito, na may niyebe na bumabalot sa lahat at ang temperatura ay malayo sa ibaba ng freezing, ang lalaking ito ay naglalakad sa parke na walang sapatos o medyas. Ang kanyang mga paa ay napakapula na halos mukha silang lila sa malabong liwanag at siya ay gumagalaw na may malinaw na sakit. Ang aking nurse na ugali ay agad na gumana. Ang frostbite ay isang tunay na panganib sa mga kondisyong ito. Ang lalaking ito ay maaaring mawalan ng kanyang mga daliri sa paa o mas masahol pa,
kung hindi siya mapainit kaagad. Tumayo ako mula sa bench. Ang aking sariling mga problema ay biglang naging hindi gaanong mahalaga. "Sir, okay ka lang?" Huminto siya sa paglalakad at tumingin sa akin na may pagkabigla na parang hindi niya napansin na naroon ako. Ang kanyang mga mata ay nakamamanghang bughaw kahit sa malabong liwanag at naglalaman sila ng isang katalinuhan na tila salungat sa kanyang magulong hitsura. "Sinusubukan ko lang humanap ng lugar na mainit," sabi niya, at ang kanyang boses ay malamang dahil sa lamig. "Ang mga shelter ay puno sa bisperas ng Pasko. Ang diwa ng Pasko ay hanggang doon lang, alam mo." Ang tumingin ulit ako sa kanyang mga paa, napangiwi sa tanawin. Ang kanyang mga daliri sa paa ay puti na ngayon na mas nakakabahala kaysa sa pula. "Ang iyong mga paa? Kailangan mo ng medikal na atensyon, mukhang frostbite." Tumingin siya pababa sa kanyang mga paa na may uri ng detached interest. "Oo, nawala ko ang aking mga sapatos ilang araw na ang nakalilipas. May kumuha sa kanila habang ako ay natutulog. Ang nakakatuwang bagay tungkol sa pagiging homeless, natututo ka na ang mga tao ay magnanakaw ng kahit ano, kahit mula sa isang taong walang-wala." Nanikip ang puso ko. Nandito ako, nahahabag sa aking sarili dahil iniwan ako ng aking asawa para sa isang mas batang babae. At ang lalaking ito ay literal na naghihingalo sa lamig sa mga lansangan. Tumingin ako sa aking mga paa, mainit at tuyo sa aking matibay na brown leather boots. Maganda ang mga boots, waterproof at insulated. Binili lang noong nakaraang buwan nang magreklamo si Renato na ang luma kong boots ay mukhang pangit. Nang hindi nag-iisip, umupo ako ulit sa bench at nagsimulang tanggalin ang aking mga sintas. "Ano ang ginagawa mo?" tanong ng lalaki, lumalapit. "Tinatanggal ko ang aking mga bota," sabi ko, tinatanggal ang una. Ang malamig na hangin ay agad na tumama sa aking paa na nakasapatos, ngunit hindi ko ito pinansin at nagsimula sa pangalawang bota. "Ma'am, hindi mo maaaring ibigay sa akin ang iyong mga bota. Magyayelo ka." Tumingala ako sa kanya. Parehong bota na ngayon ay nasa aking mga kamay. "Mamamatay ka kung magpapatuloy ka sa paglalakad nang walang sapin sa panahon na ito. Okay lang ako. May makapal akong medyas at hindi na ako malayo." Ito ay isang kasinungalingan. Mayroon pa akong hindi bababa sa 20 minutong lakad pabalik sa aking bahay. Ngunit habang tinitingnan ko ang mga paa ng lalaking ito, alam kong hindi ko mabubuhay kung maglakad ako palayo. Tinitigan niya ako ng mahabang panahon at nakita ko siyang nahihirapan sa pagitan ng pagmamalaki at kawalan ng pag-asa. "Hindi ko maaaring tanggapin ang iyong mga bota. Hindi iyan tama." "Ako si Clara," sabi ko. Tumayo at inabot ang mga bota sa kanya. "At ngayon ay umaga ng Pasko. Hayaan mo akong gumawa ng isang mabuting bagay ngayong araw, okay? Pakiusap." Mayroon sa aking tinig na dapat ay nakumbinsi siya dahil dahan-dahan siyang nag-abot at kinuha ang mga bota. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kung dahil sa lamig o emosyon, hindi ko masabi. "Ako si Marco," sabi niya ng mahina. "At ako? Salamat. Hindi mo alam kung gaano ito kahalaga." Pinanood ko siyang umupo sa bench at isinara ang aking mga bota. Medyo malaki ito sa kanya, ngunit magagamit naman. Ang kaginhawaan sa kanyang mukha noong ang kanyang mga paa ay natakpan at mainit ay sulit sa bawat hakbang na kailangan kong lakarin sa nyebe. "Sigurado ka ba?" tanong niya, tumayo at sinusubukan ang pagkasya. "Ibig kong sabihin, talagang sigurado. Dahil kapag umalis ka, sa tingin ko ay hindi mo na makikita ulit ang mga butang iyon." Napangiti ako. At kakaiba ang pakiramdam dahil hindi ako nakangiti ng maraming oras. Sigurado ako. Laging sinabi ng nanay ko sa akin na kapag tumutulong ka sa isang tao, hindi ka dapat umasa na makatanggap ng anumang kapalit. Iyan ay hindi pagtulong. Iyan ay pamumuhunan. Tumingin si Marco sa akin gamit ang matatalas na asul na mata na iyon at naramdaman ko na para bang talagang nakikita niya ako. Marahil ang unang tao na talagang nakakita sa akin sa maraming taon. "Ang nanay mo ay tila isang matalinong babae." "Siya nga,"
Namatay siya 5 taon na ang nakalilipas. Ngunit naririnig ko pa rin ang kanyang tinig minsan. Sinasabi sa akin na gawin ang tama kahit na ito ay mahirap. Niyakap ko ang aking sarili, bahagyang para sa init at bahagyang dahil ang pag-uusap tungkol sa aking ina ay laging nagpaparamdam sa akin na mahina. Bakit ka nandito sa umaga ng Pasko? Tanong ni Marco. Kung hindi ka makakapagtanong, karamihan sa mga tao ay nasa bahay kasama ang kanilang mga pamilya. Tumawa ako, ngunit walang katatawanan dito. Iniwan ako ng aking asawa ngayong gabi. Mabuti na lang sa tingin ko ngayon. Para sa isang mas bata, wala akong mapupuntahan. Ang ekspresyon ni Marco ay lumambot. Pasensya na, mahirap iyan, lalo na sa Pasko. Maaaring mas malala, sabi ko tinitingnan siya. Maaari akong maging homeless at walang sapin sa paa sa isang bagyo ng niyebe. Ngumiti siya tungkol doon. Isang tunay na ngiti na nagbago sa buong mukha niya. May punto ka diyan, kahit na ang puso na wasak ay may sariling lamig, hindi ba? Tumango ako, nagulat sa kung gaano niya tumpak na inilarawan ang aking nararamdaman. Oh, nakatayo kami doon sandali sa komportableng katahimikan, 2 sirang tao na nagkita sa niyebe. Pagkatapos ay sumubsob si Marco sa isa sa kanyang maraming bulsa at kinuha ang isang maliit at metal na bagay. Gusto kong magkaroon ka nito, sabi niya. Inabot ang mukhang ordinaryong pilak na barya. Hindi ito gaanong mahalaga, ngunit ito ang lahat ng mayroon ako upang ibigay sa iyo. Kinuha ko ang barya, naramdaman ang bigat nito sa aking palad. Mainit ito na parabang ito ay nasa bulsa niya sa mahabang panahon. Mayroong inscription dito, ngunit masyadong madilim upang mabasa. Salamat, sabi ko. Isinasara ang aking mga daliri sa paligid nito. Ngunit hindi mo talaga kailangang bigyan ako ng kahit ano. Oo, kailangan ko, sabi ni Marco ng matatag. Nagbigay ka sa akin ng isang bagay na mahalaga nang hindi mo kailangang gawin. Kailangan kong bigyan ka ng isang bagay bilang kapalit, kahit na maliit ito. Inilagay ko ang barya sa bulsa ng aking coat, na naantig sa kanyang pagpipilit na makipagpalitan. Saan ka napupunta ngayon? May dinner na bukas buong gabi, mga 6 na block mula rito. Kung makakarating ako doon, malamang na makaupo ako doon hanggang umaga, siguro uminom ng kape. Tumingin siya pababa sa mga bota muli. Salamat sa'yo, may pagkakataon akong makarating doon. Mag-ingat ka, sabi ko sinsero. At Marco, sana ay gumanda ang mga bagay para sa iyo. Mas gumanda na sila, sabi niya. At Clara, sana ay mapagtanto mo na mas mahalaga ka kaysa sa sinumang lalaki na mag-iiwan sa iyo para sa mas bata. Minsan, ang mga taong nananakit sa atin ay nagbibigay sa atin ng pinakamalaking pabor sa ating buhay nang hindi sinasadya. Bago ako makasagot, tumalikod siya at naglakad palayo. Ang kanyang mga yapak ay tiyak at matatag na ngayon sa aking mga bota. Pinanood ko hanggang sa mawala siya sa umiikot na niyebe. At pagkatapos ay nag-iisa na naman ako. Ang paglalakad pa uwi ay napakabrutal. Ang niyebe ay agad na bumasa sa aking medyas at nang makapaglakad ako ng 2 block, hindi ko na maramdaman ang aking mga paa. Ngunit sa paanuman, naramdaman ko ang mas mainit sa loob kaysa sa buong gabi. Sa unang pagkakataon mula nang umalis si Renato, nagawa ko ang isang bagay na mahalaga, isang bagay na mabuti, dalisay at tama. Patuloy kong iniisip ang sinabi ni Marco na minsan ang mga taong nananakit sa atin ay nagbibigay sa atin ng pinakamalaking pabor nang hindi sinasadya. Marahil ay tama siya. Marahil ang pag-alis ni Renato ay hindi ang katapusan ng aking buhay, kundi ang simula ng isang bagay na bago. Nang sa wakas ay makauwi ako, nagpainit ako ng tubig at ibinabad ang aking mga nagyayelong paa hanggang sa bumalik ang pakiramdam. Gumawa ako ng tsaa at umupo sa aking kusina, suot pa rin ang aking basang damit, pinoproseso pa rin ang lahat ng nangyari. Ang barya na ibinigay ni Marco ay nasa counter sa tabi ng aking tasa ng tsaa. Sa ilalim ng liwanag, malinaw ko nang nakikita ang inscription. Ito ay nakasulat, ang kabutihan ay ang tanging puhunan na hindi kailanman nabibigo. Kinuha ko ito at pinagulong-gulong sa aking mga daliri. Nagtataka tungkol sa kakaibang lalaki na nagsasalita tulad ng isang pilosopo
at nagdadala ng mga inspirational coin sa kanyang bulsa. Mayroong isang bagay, tungkol sa kanya isang bagay na hindi lubos na akma sa kanyang hitsura sa paraan ng kanyang pagsasalita. Sa katalinuhan sa kanyang mga mata, kahit na ang kanyang postura kapag hindi siya nahihirapan sa sakit mula sa lamig. Ngunit pagkatapos ay umiling ako. Hindi mahalaga kung sino siya o saan siya nanggaling. Ang mahalaga ay tinulungan ko ang isang tao noong kinailangan nila ito. At bilang kapalit, inalala niya ako na may halaga pa rin ako kahit na hindi ito makita ng aking asawa. Tinapos ko ang aking tsaa at sa wakas ay natulog. Iniisip pa rin ang mga asul na mata at mga pilak na barya at ang kakaibang kaginhawaan na nahanap ko sa pagbibigay ng aking mga bota sa isang estranghero. Sa unang pagkakataon sa maraming oras, madali akong nakatulog at napanaginipan ko ang mga mainit na paa at mabait na salita at ang posibilidad na ang bukas ay maaaring mas mabuti kaysa ngayon. Hindi ko alam na sa wala pang paparaytukoys oras, ang buong buhay ko ay magbabago sa mga paraang hindi ko kailanman maiisip. Lumipas ang 2 araw mula sa engkwentro na yon sa niyebe noong umaga ng Pasko at nagsimula akong mag-isip na napaginipan ko ang lahat. Ang pilak na barya ay nasa aking nightstand. Ang tanging patunay na si Marco ay totoo. Ginugol ko ang karamihan sa Boxing Day sa aking pajamas. Halinhinan sa pag-iyak sa aking nabigong kasal at pagsubok na alamin kung ano ang gagawin sa natitirang bahagi ng aking buhay. Ang bahay ay tila iba na ngayon dahil wala na si Renato. Hindi lang walang laman, kundi abandonado. Bawat silid ay naglalaman ng mga alaala na ngayon ay tila mga kasinungalingan at natagpuan ko ang aking sarili na iniiwasan ng mga lugar kung saan kami pinakamahalaga. Ang kusina kung saan kami madalas nagluluto ng magkasama. Ang sala kung saan kami madalas nanonood ng mga pelikula, ang aming silid-tulugan, na hindi ko magawa ang aking sarili na pumasok. Ginawa ko ang aking sarili na isang pugad sa sala couch, na papalibutan ng mga kumot at tissue at ang remote control. Ang daytime television ay naging kasama ko. Ang walang kahulugang ingay sa background upang punan ang katahimikan na nagbabanta na lumamon sa akin ng buo. Medyo lampas na 2:00 ng hapon nang marinig ko ang tunog na magpapabago sa lahat. Sa una, inakala kong ito ay kulog, ngunit ang ugong ay masyadong pare-pareho, masyadong mekanikal. Pinatahimik ko ang TV at nakinig ng mas maingat. Mga makina ng kotse, maraming makina ng kotse. Ibinabalot ko ang kumot sa aking mga balikat at naglakad palabas ng front window. Umaasa na makakita ng isang delivery truck o ang snowplow na gumagawa ng isa pang pagdaan sa kapitbahayan. Sa halip, nakita ko ang isang bagay na nagpapatibay sa akin na ako ay naghahalucinate. 17 itim na SUV ang pumupunta sa aking bahay sa perpektong pormasyon tulad ng isang bagay mula sa isang pelikula. Naglinya sila sa magkabilang gilid ng kalye. Ang kanilang mga bintana ay napakadilim na hindi ko makita sa loob. Ang mga sasakyan ay magkapareho, mahal tingnan, napakakinis sa kabila ng mga basang kalsada na may mga plaka na hindi ko halos mabasa mula sa malayong ito. Ang unang naisip ko ay may nagkamali. Marahil ay naghahanap sila ng iba sa kapitbahayan. Marahil ito ay isang uri ng operasyon ng gobyerno na walang kinalaman sa akin. Pagkatapos ay nagsimulang magbukas ang mga pinto. Ang mga lalaki sa itim na suit ay lumabas mula sa bawat sasakyan, gumagalaw na may katumpakan ng militar. Hindi sila nagbabanta. Pinapanatili nila ang distansya mula sa aking bahay, nagpoposisyon sa kahabaan ng kalye tulad ng isang honor guard. Ngunit ang kanilang presensya ay hindi mapag-aalinlangan ng sinadya. Puso ko'y bumubulusok habang lumalayo ako sa bintana. Hindi ito maaring tungkol sa akin. Isa akong 55 taong gulang na retiradong nurse na ang pinakamalaking krimen ay ang pagtawid sa kalsada. Hindi ko kilala ang sinuman na sapat na importante upang magbigay ng ganitong uri ng atensyon. Nagring ang doorbell at halos lumundag ako sa aking balat. Riniyak ko pabalik sa bintana at maingat na sumilip. Isang lalaki lamang ang nakatayo sa aking front porch na suot ang parehong uri ng itim na suit tulad ng iba.
Ngunit sa paanuman ay nagawa niyang lumitaw na hindi gaanong nakakatakot. Nakatalikod siya sa akin, ngunit may kung ano sa kanyang postura na pamilyar. Nang siya ay lumiko, napahinga ako ng malalim. Si Marco iyon, ngunit hindi ang lalaking walang tirahan na nakilala ko sa parke. Ang Marco na ito ay nakakinis ng balbas. Ang kanyang kulay abong buhok ay maayos na naayos, suot ang malinaw na mamahaling suit. Mukha siyang lumabas sa isang boardroom kaysa sa mga lansangan. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan ko ang pinto sa harap at binuksan ito ng sapat upang sumilip. Marco, ngumiti siya, ang parehong mainit na ngiti na naaalala ko mula noong umaga ng Pasko. Hello Clara, pwede ba akong pumasok? Sa tingin ko kailangan nating mag-usap. Tinitigan ko siya. Ang aking isip ay nahihirapang iproseso ang nakikita ko. Hindi ko maintindihan. Sinabi mo na ikaw ay walang tirahan. Nagtetest ako ng isang bagay, sabi niya ng malumanay. Nagtetest kung mayroon pa bang tunay na kabutihan sa mundo. Kung mayroon pa bang mga tao na tutulong sa isang estranghero nang walang inaasahan na kapalit. Nalampasan mo ang test na yon sa mga paraan na hindi ko inaasahan. Mas binuksan ko ang pinto, yakap pa rin ang kumot ko tulad ng baluti. Sino ka talaga? Ang pangalan ko ay Marco Wellington. Sabi niya, pumasok nang ituro ko siya papasok. Pagmamay-ari ko ang Wellington Industries. Marahil ay narinig mo na ang tungkol sa amin. Mayroon kaming interes sa teknolohiya, real estate, renewable energy, at mga charitable foundations. Wellington Industries. Kahit ako alam ko ang pangalang iyon. Pagmamay-ari nila ang kalahati ng mga skyscraper sa lungsod at may mga daliri sila sa lahat mula sa software development hanggang sa mga wind farm. Ang lalaking nakatayo sa aking sala ay hindi lamang mayaman, siya ang isa sa pinakamayamang tao sa bansa. Bilyonaryo ka, sabi ko ng mahina, nauupo sa sofa. 3.7 bilyon ayon sa mga pinakabagong pagtatantya, sabi niya, na may bahagyang ngiti. Ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit ako nandito. Tinitigan ko siya, sinusubukang pagtugmain ang polished businessman na ito sa taong walang sapin sa paa na nakilala ko sa parke. Ibinigay ko sa iyo ang aking mga bota, ang aking mga $1,000 na bota mula sa Rustans. Ang pinakamahalagang regalo na ibinigay sa akin ng sinuman sa maraming taon, sabi ni Marco. Umupo siya sa upuan sa tapat ko, nakahilig pasulong na may mga siko sa kanyang mga tuhod. Clara, maaari ko bang sabihin sa iyo kung bakit ako talaga nasa parke na yon? Tumango ako, hindi nagtitiwala sa aking boses. 6 na buwan na ang nakalilipas, namatay ang aking asawa, cancer. 32 taon kaming kasal at siya ang lahat sa akin. Ang libing ay isang circus. Daan-daang tao na halos hindi siya kilala, lahat ay nag-aalok ng pakikiramay habang kinakalkula kung paano maaaring maapektuhan ng kanyang kamatayan ang kanilang mga relasyon sa negosyo sa akin. Ang kanyang boses ay naging mas tahimik, mas masakit. Sa mga linggo pagkatapos ng kanyang kamatayan, napagtanto ko na hindi ko na alam kung sino ang aking mga totoong kaibigan. Lahat ay gusto ng isang bagay mula sa akin. Pera, koneksyon, pabor. Nagsimula akong magtanong kung may tutulong ba kay Marco Wellington kung hindi siya si Marco Wellington. Alam mo, nagsisimula na akong maintindihan. Kaya, nagpasya kang alamin. Ginagawa ko ito sa loob ng ilang buwan. Pag-amin niya, nagpapanggap, pumupunta sa iba't ibang bahagi ng lungsod, nakikita kung paano tinatrato ng mga tao ang isang taong iniisip nilang walang maiaalok sa kanila. Karamihan sa mga tao ay dumaan sa akin na parang ako ay invisible. Ang ilan ay aktibong malupit. Ang iilan ay nagbigay sa akin ng spare change o itinuro ako sa isang shelter na mabait. Ngunit, tumigil siya. Ikaw ang unang tao na nagbigay sa akin ng isang bagay na talagang kailangan mo, isang bagay na magdudulot sa iyo ng tunay na paghihirap na mawala. Mga bota lang yon, mahinang protesta ko. Hindi sila. Naupo ka sa bench na yon sa niebe. Malinaw na humaharap sa iyong sariling krisis at nakakita ka ng isang tao sa mas masahol na kalagayan kaysa sa iyo at agad na kumilos upang tulungan siya. Hindi ka nagtanong, hindi ka nagbigay ng lecture sa akin kung paano ako napunta sa sitwasyong iyon,
Hindi mo ako pinatunayan na karapat-dapat ako ng tulong. Nakakita ka lang ng pangangailangan at tinugunan mo ito. Naramdaman kong nagsisimulang tumulo ang aking mga luha. Hindi ko maaaring hayaan kang mamatay sa lamig. Karamihan sa mga tao ay maaaring. Karamihan sa mga tao ay ginawa. Sa lahat ng mga pagkakataong sinubukan ko ang eksperimentong ito dati. Sumubsob si Marco sa kanyang bulsa ng jacket at kinuha ang aking brown leather boots. Pinapalinis ko sila at ginawang waterproof. Umaasa ako na papayagan mo akong ibalik sila. Kinuha ko ang mga bota, hinahaplos ang pamilyar na leather. Mas maganda ang hitsura nila kaysa noong binili ko sila. Hindi mo na kailangang gawin iyon. Oo, kailangan ko. Ngunit Clara, hindi ako pumunta dito para lang ibalik ang iyong mga bota. Pumunta ako para mag-alok sa iyo ng isang bagay. Tumingala ako sa kanya na naguguluhan. Ano ang maaari mong ialok sa akin? Ibig kong sabihin, salamat sa pag-iisip, ngunit hindi ko kailangan ng kawanggawa. Ngumiti si Marco. Hindi ako nag-aalok ng kawanggawa, nag-aalok ako ng trabaho. Trabaho? Tumawa ako, ngunit walang katatawanan dito. Isa akong retiradong nurse. Ano ang magagawa ko para sa isang taong tulad mo? Ang Wellington Foundation ay ang aking philanthropic arm. Nagbibigay kami ng humigit kumulang 1 bilyong piso bawat taon sa iba't ibang mga layunin. Mga shelter para sa mga walang tirahan, pananaliksik sa medisina, mga programa sa edukasyon, tulong sa sakuna. Sa ngayon, ang pundasyong iyon ay pinapatakbo ng mga tao na may business degrees at financial expertise. Ngunit walang tunay na pag-unawa sa ibig sabihin ng kailangan ng tulong. Nakahilig siya pabalik sa kanyang upuan. Pinag-aaralan ng aking mukha. Ang natutunan ko tungkol sa iyo sa ilang minutong iyon sa parke ay nagbigay sa akin ng higit pa tungkol sa iyong karakter kaysa sa karamihan ng mga tao ay nagpapakita sa loob ng maraming taon. Mayroon kang isang bagay na hindi maaaring ituro at hindi mabibili. Tunay na pakikiramay na sinamahan ng katapangan na kumilos dito. Tinitigan ko siya, sinusubukang iproseso ang kanyang sinasabi. Gusto mong magtrabaho ako para sa iyong pundasyon? Gusto kong tulungan mo akong itayo muli ito. Gawin itong higit pa sa isang tax write-off. Gawin itong isang bagay na talagang nagpapabago ng mga buhay. Ang kanyang tinig ay naging mas masigasig habang nagsasalita siya. Nag-iisip ako tungkol dito mula noong umaga ng Pasko. Paano kung magkaroon tayo ng isang tao na nagpapatakbo ng ating mga donasyon na nakakaunawa kung ano ang pakiramdam ng tunay na kailangan ng tulong? Isang tao na nagugol ng kanyang karera sa pag-aalaga sa mga tao, hindi sa pamamahala ng mga portfolio. Ang isip ko ay umiikot. Wala akong karanasan sa philanthropy. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Matututo ka at hindi ka mag-isa. Makikipagtulungan ako sa iyo. Ang proyektong ito ay naging personal para sa akin. Tumigil si Marco. Ang sahod ay magiging 600,000 piso bawat taon, kasama ang buong benepisyo at allowance sa pabahay kung gusto mong lumipat malapit sa aming mga pangunahing opisina. 600,000 piso. Higit pa sa aking kinita bilang isang nurse. Higit pa sa kinita ni Renato sa pagbebenta. Sapat upang bumuo ng isang bagong buhay. Upang maging ganap na malaya. Bakit ako? Tanong ko ng mahina. Maaari mong piliin ang sinuman. Mga tao na may degree mula sa mga mamahaling paaralan. Mga tao na may karanasan sa larangang ito. Dahil ang mga taong iyon ay makikita ang pagtulong sa iba bilang kanilang trabaho. Para sa iyo, ito ay kung sino ka. Tumayo si Marco, pinapakinis ang kanyang suit jacket. Hindi ako umaasa ng sagot ngayon. Ito ay isang malaking desisyon at dumaan ka sa maraming bagay kamakailan. Maglaan ng oras upang pag-isipan ito. Sumubsob siya sa kanyang bulsa muli at kinuha ang isang business card. Ang aking personal na numero ay naroon. Tawagan mo ako kapag handa ka ng magsalita, oo man o hindi. Kinuha ko ang card, ang aking mga daliri ay bahagyang nanginginig. Ang papel ay mabigat, mahal, na may nakaangat na lettering na nagsusulat ng Marco Wellington, CEO, Wellington Industries. May isang tanong ako.
sabi ko habang siya ay gumagalaw patungo sa pinto. Ang barya na ibinigay mo sa akin, yung may inscription tungkol sa kabutihan bilang isang pamumuhunan na hindi kailanman mabibigo. Ginawa mo ba ito ng espesyal para sa iyong pagsubok? Tumigil si Marco, ang kanyang kamay sa doorknob. Nang siya ay lumiko pabalik sa akin, ang kanyang mga mata ay nagniningning na may mga luha. Iyon ang barya ng aking asawa. Dala niya ito saan man. Sabi niya, paalala ito sa kanya kung bakit tayo naririto sa mundo. Dala ko ito mula nang mamatay siya at hindi ko ito ibinigay sa iba. Ngumiti siya ng malumanay. Magugustuhan kanya, Clara. Sasabihin niya, ikaw ang eksaktong uri ng tao na mas kailangan ng mundo. Pagkaalis niya, umupo ako sa aking sala ng matagal, hawak ang business card at nakatingin sa walang laman na kalye kung saan 17 itim na SUV ang nakaparada lamang ilang minuto ang nakalilipas. Lahat ay tila surreal na parang nakatulog ako nanonood ng TV at nagkakaroon ng pinakamalakas na panaginip sa aking buhay. Ngunit ang mga bota na nakaupo sa aking tabi ay totoo at gayon din ang card sa aking kamay. Naisip ko ang alok ni Marco tungkol sa posibilidad na magsimula muli ng lubusan. Sa loob ng 21 taon, tinukoy ko ang aking sarili bilang asawa ni Renato. Bago iyon, ako ay isang nurse, nagmamalasakit sa iba, ngunit palaging nasa loob ng istruktura na nilikha ng ibang tao. Ngayon, ako ay inaalok ng pagkakataon na bumuo ng isang bagay na bago, isang bagay na makabuluhan upang gamitin ang lahat ng aking natutunan tungkol sa pag-aalaga sa mga tao at gamitin ito sa isang sukat na hindi ko kailanman naisip. Ngunit ang pag-aalinlangan ay sumulpot sa tuwing nagsisimula akong maging nasasabik tungkol sa pagkakataon. Ano ang alam ko tungkol sa pagpapatakbo ng isang pundasyon? Paano kung mabigo ako? Paano kung mapagtanto ni Marco na nagkamali siya at nahihiya ako? Paano kung masyadong maganda ang lahat para maging totoo? Naglalaro ako sa mga pag-iisip na ito nang tumunog ang doorbell noong Huwebes ng hapon. Inaasahan ko ang isang grocery delivery, kaya binuksan ko ang pinto nang hindi muna tumitingin sa peephole. Nakatayo si Renato sa aking porch na may hawak na buket ng pulang rosas at may mukhang mapagpatawad na naalala ko mula sa mga unang taon ng aming kasal nang nakalimutan niya ang isang anibersaryo o na-miss ang isang mahalagang hapunan. "Hi, Clara! Mukha kang..." Tumigil siya, tinitingnan ang aking hitsura. Naka-jeans ako at sweater na nakakita na ng mas magandang araw. Ang aking buhok ay nakapusod sa isang messy ponytail. "Mukha kang pagod!" "Mas mabuti na ako," sabi ko. Hindi siya pinapapasok. "Ano ang ginagawa mo rito, Renato?" "Gusto kong makita kung saan ka nagtatrabaho," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa paligid ng espasyo na may halos hindi maitatagong pagkamangha. "Clara, hindi ka pani-paniwala ang lugar na ito. Paano ka nga nagkaroon ng trabaho dito?" "Inalok ako ng posisyon," sabi ko lang. "Anong gusto mo?" Binaba niya ang kanyang boses, tumitingin sa paligid upang matiyak na hindi kami naririnig. "Gusto kong pag-usapan natin. Tungkol sa ating hinaharap." "Wala tayong hinaharap, Renato. Sa tingin ko ay naging malinaw iyon." "Hindi ka nag-iisip ng tama," sabi niya. At narinig ko ang pamilyar na condescending tone na natutunan kong tiisin sa mga taon. Gumagawa ka ng mga desisyon batay sa galit at nasasaktan sa halip na luhi ka. "Ganito ba?" Nag-cross ako ng mga braso. "Ano sa tingin mo ang lohikal na gagawin?" "Umuwi ka, malalampasan natin ito. Ang kasal ay tungkol sa pagpapatawad, tungkol sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa mga tao." Itinuro niya ang reception area. "Ang trabahong ito, ang lahat ng ito, hindi ito totoo, Clara. Naglalaro ka ng dress-up sa mundo ng iba." Bago ako makasagot, lumitaw si Marco mula sa direksyon ng mga elevator. Nakita niya ang eksena, ang aking tensyonadong postura, ang agresibong paninindigan ni Renato, ang hindi komportableng katahimikan na bumagsak sa reception area. "Maayos ba ang lahat dito?" tanong niya. Ang kanyang boses ay magalang, ngunit nagdadala ng isang undertone ng awtoridad na nagpatalikod kay Renato ng isang hakbang. "Marco Wellington?"
sabi ko, nagpapasalamat sa pagkaantala. Ito ang aking dating asawa, si Renato Reyes. Marco Wellington, sabi ni Renato. Iniabot ang kanyang kamay na may pilit na sigla ng isang salesman. Isang karangalan na makilala ka. Kailangan kong sabihin na ako ay humahanga sa iyong itinayo dito. Maikling hinawakan ni Marco ang kanyang kamay pagkatapos ay lumapit sa akin. Si Clara ay naging isang napakahalagang karagdagan sa aming koponan ngayong linggo. Napakaswerte namin na mayroon kaming isang tao na may karunungan at pakikiramay na namumuno sa aming bagong Community Outreach Initiative. Community Outreach, paulit ni Renato, ang kanyang tono ay ginagawa itong parang isang bagay na hindi kaaya-aya. Nakaka-interes yan. Si Clara ay laging may malambot na puso para sa mga nawawalang dahilan. Ang mga salitang iyon ay nakabitin sa hangin tulad ng isang hamon. Naramdaman kong namumula ang aking mukha sa kahihiyan at galit. Ngunit bago ako makasagot, nagsalita si Marco. Napag-alaman ko na ang mga taong itinuturing ang pakikiramay bilang kahinaan ay kadalasang ang mga hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na isagawa ito. Sabi niya ng mahinahon. Kung maaari mo kaming paalisin, si Clara at ako ay may pulong na dapat puntahan. Naglagay siya ng magiliw na kamay sa aking siko. Ginagabayan ako patungo sa mga elevator. Habang naghihintay kami na magbukas ang mga pinto, naramdaman ko ang mga mata ni Renato na nakatitig sa aking likuran. Clara, tawag ni Renato, ang kanyang boses ay nagdadala ng isang bakas ng desperasyon na hindi ko pa naririnig noon. Hindi ito tatagal. Ang mga taong ito ay hindi talaga nakakakilala sa iyo tulad ko. Kapag nalaman nila kung sino ka talaga, babalik ka dito na humihingi. Nagbukas ang mga pinto ng elevator at pumasok kami ni Marco. Habang nagsasara sila, pinipigilan ang galit na mukha ni Renato na pagtanto ko na ako ay nanginginig. Okay ka lang ba? Malumanay na tanong ni Marco. Sa tingin ko oo, pasensya na tungkol doon. Hindi niya dapat gawin yon. Huwag kang humingi ng tawad, ngunit maaari akong magtanong sa iyo ng isang bagay? Tumango ako. Iyon ba talaga ang paraan niya para makita ka? Bilang isang taong nag-aaksaya ng oras sa mga nawawalang dahilan. Naisip ko ang lahat ng taon na pinabayaan ko ang aking trabaho sa voluntaryo. Ang paraan ng pagkatuto ko na gawing parang libangan sa halip na isang bukasyon ang aking karera sa pag-aalaga. Ang hindi mabilang na mga pagkakataon na humingi ako ng tawad dahil sa masyadong pagmamalasakit sa mga taong itinuring ni Renato na hindi mahalaga. Laging sinabi niya na ako ay masyadong emosyonal, masyadong nakatuon sa mga problema ng ibang tao. Akala niya na ginagawa akong naive. Tahimik si Marco ng ilang sandali habang umuusad ang elevator patungo sa kanyang opisina. Nang siya ay magsalita, ang kanyang tinig ay puno ng pag-iisip. Ang aking asawa ay nagsabi sa akin na ang mundo ay may dalawang uri ng tao. Yung mga nakakakita ng pagdurusa at lumiliko at yung mga nakakakita ng pagdurusa at lumalapit dito. Sinabi niya, ang unang grupo ang nagpapatakbo ng mundo, ngunit ang pangalawang grupo ang nagliligtas dito. Nagbukas ang mga pinto ng elevator at habang naglalakad kami patungo sa kanyang opisina, pagpapatuloy ni Marco. Ang tinatawag ng iyong dating asawa na pagiging naive, tinatawag kong katapangan. Ang nakikita niya bilang kahinaan, nakikita ko bilang lakas. Mali siya tungkol sa iyo, Clara. At higit sa lahat, mali siya tungkol sa kung ano ang mahalaga sa mundong ito. Nang gabing iyon, nagmaneho ako pauwi sa pamamagitan ng mga ilaw ng lungsod, nag-iisip tungkol sa linggo na natapos ko. Mo araw na ang nakalilipas, ako ay isang itinapon na asawa na walang malinaw na hinaharap. Ngayong gabi, ako ang direktor ng Community Outreach para sa isa sa pinakamalaking charitable foundation sa bansa na may sweldo na magpapahintulot sa akin na bumuo ng anumang buhay na gusto ko. Ngunit higit pa riyan, nagtatrabaho ako kasama ang isang tao na nagpapahalaga sa parehong mga bagay tulad ko, na nakikita ang aking pakikiramay bilang isang asset sa halip na isang kahinaan.
Habang humihinto ako sa aking driveway, napansin ko na ang mga rosas na iniwan ni Renato sa aking porch ay ganap na patay na ngayon. Ang kanilang mga talulot ay kulay kape sa mga gilid. Ngunit sa aking hardin, ang mga daffodils na aking itinanim noong nakaraang taglagas ay nagsisimulang sumilip sa lupa. Mga maliwanag na berdeng shoots na umaabot patungo sa araw ng tagsibol. Kinuha ko ang mga patay na rosas at itinapon sa basurahan. Pagkatapos ay pumasok ako upang tawagan ang aking kapatid na babae sa California at sabihin sa kanya ang tungkol sa aking bagong buhay. Sa unang pagkakataon sa maraming buwan, mayroon akong magandang balita na ibabahagi. X na buwan ang lumipas, tumayo ako sa harap ng salamin sa banyo sa aking bagong apartment. Inaayos ang pilak na kwintas na naging signature piece ko, yung kwintas na ibinigay ni Marco sa akin pagkatapos ng unang malaking tagumpay ng aming pundasyon. Ang babaeng nakatingin sa akin ay isang taong halos hindi ko na nakikilala mula sa malamig na umaga ng Pasko noong ang aking mundo ay bumagsak. Ang aking buhok ay mas maikli na ngayon, gupit sa estilo na talagang nagpapaganda sa aking mukha sa halip na itago ito. Natutunan kong magsuot ng makeup na nagpapaganda sa halip na nagtatakip. At ang aking mga damit ay nagpapakita ng kumpiyansa sa halip na ang pagnanais na maging invisible. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi pisikal. Ito ay nasa aking mga mata. Mayroon silang isang liwanag na wala na sa maraming taon. Ngayon ay nagmamarka ng pinakaambisyosong proyekto ng aming pundasyon, ang Second Chances Community Center sa Kapitbahayan, kung saan ko unang nakilala si Marco. Ito ay angkop sa paanuman na babalik kami sa lugar kung saan ang buhay namin pareho ay nagbago magpakailanman. Ang nakalipas na 6 na buwan ay isang whirlwind ng pag-aaral, paglaki at pagtuklas ng mga kakayahan na hindi ko kailanman alam na taglay ko. Ang aming bagong diskarte sa philanthropy, ang paglabas sa opisina at pagpunta sa mga komunidad na aming pinagsisilbihan, ay nagbago sa paraan ng operasyon ng Wellington Foundation. Sa halip na maghintay na dumating ang mga aplikasyon ng grant sa amin, aktibong hinahanap namin ang mga grassroots organization na gumagawa ng pagkakaiba ngunit kulang sa mga mapagkukunan. Naglakbay ako sa mga inner city school kung saan ang mga guro ay bumibili ng mga gamit-gamit ang kanilang sariling pera, bumisita sa mga homeless shelter na pinapatakbo ng mga voluntaryo na dating homeless din at nakipagpulong sa mga pinuno ng komunidad na lumalaban sa mga food desert na may urban gardens at neighborhood markets. Bawat pagbisita ay nagturo sa akin ng isang bagay na bago tungkol sa katatagan, tungkol sa kapangyarihan ng mga tao na itaguyod ang kanilang sarili kapag binigyan lamang ng kaunting suporta. Ang epekto ng pundasyon ay tumaas ng 300% mula nang ipatupad namin ang iyong Community First model. Sinabi sa akin ni Marco noong nakaraang linggo, ipinapakita sa akin ang pinakabagong mga ulat. Ngunit higit sa lahat, nakikita natin talaga ang mga buhay na nagbabago, tunay, nasusukat na pagbabago. Ang grand opening ngayon ay ang kasukdulan ng lahat ng aming natutunan. Ang Second Chances Community Center ay magbibigay ng job training, child care, addiction counseling, at mga educational program, lahat sa ilalim ng isang bubong. Ngunit higit pa riyan, ito ay magiging isang lugar kung saan ang mga tao ay makakahanap ng dignidad at pag-asa anuman ang kanilang kalagayan. Habang nagmamaneho ako papunta sa event, naisip ko kung gaano naiiba ang biyaheng ito mula sa kakilakilabot na paglalakbay noong Christmas Eve 6 na buwan na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, tumatakas ako mula sa sakit ng puso na walang destinasyon sa isipan. Ngayon, patungo ako sa isang bagay na aking tinulungan na likhain, isang bagay na lalampas sa akin at gagawing mas mabuti ang mundo. Ang sentro ay puno ng aktibidad nang dumating ako. Ang mga lokal na news crew ay nagsiset up ng kanilang kagamitan. Ang mga miyembro ng komunidad ay naglilibot sa mga pasilidad at ang mga bata ay gumagamit na ng mga bagong playground equipment na aming inilagay sa courtyard. Natagpuan ko si Marco malapit sa pangunahing pasukan na nakikipag-usap sa direktor ng sentro, isang babae na nagngangalang Rosa
na ipinanganak sa kapitbahayan na ito at nag-aral sa kolehiyo bago bumalik upang tulungan ang iba na gawin din ito. Nang makita niya akong papalapit, ang kanyang mukha ay lumiwanag sa ngiti na pinahahalagahan ko. "Ayan na siya," sabi niya, inabot upang pisilin ang aking kamay. "Ang babaeng gumawa ng lahat ng ito. Tayong dalawa ang gumawa nito." Pagtatama ko, ngunit naramdaman ko ang pamumula ng pagmamalaki sa kanyang mga salita. Yumakap sa akin si Rosa ng mahigpit. "Ba, Hayes, hindi ko kayang pasalamatan ng sapat. Noong dumalaw ka sa aming maliit na programa, 6 na buwan na ang nakalilipas, nagpapatakbo kami mula sa basement ng isang tao na may budget na 500 piso bawat buwan. Ngayon tingnan mo ang lugar na ito." Tumingin ako sa maliwanag at welcoming space sa computer lab kung saan ang mga tao ay maaaring matuto ng mga bagong kasanayan. Ang child care center kung saan ang mga magulang na nagtatrabaho ay maaaring iwan ang kanilang mga anak ng ligtas. Ang mga meeting room kung saan magkakatipon ang mga support group. Ito ay lahat ng aming pinangarap at higit pa. Nagpapabago ka na ng mga buhay, Rosa. Binigyan ka lang namin ng mas malaking espasyo para gawin iyon. Ang seremonya ng dedikasyon ay simple ngunit nakakaantig. Si Marco ay nagbigay ng talumpati tungkol sa kahalagahan ng pamumuhunan sa mga komunidad, hindi lamang sa mga programa. Si Rosa ay nagsalita tungkol sa nakakapagpabagong kapangyarihan ng pagkakaroon ng mga taong naniniwala sa iyo. At natagpuan ko ang aking sarili na nagsasalita tungkol sa mga pangalawang pagkakataon, tungkol sa kung paano minsan ang pinakamasamang bagay na nangyayari sa iyo ay maaaring maging daanan patungo sa pinakamagandang bagay. 6 na buwan na ang nakalilipas. Sabi ko sa nagtipong mga tao, akala ko tapos na ang buhay ko. Akala ko matanda na ako, ordinaryo, masyadong nakasanayan upang magsimula muli. Ngunit natutunan ko ang isang mahalagang bagay. Hindi kailanman huli na upang matuklasan kung sino ka dapat maging. Habang nagsasalita ako, nakita ko ang isang pamilyar na figura sa likod ng madla. Nakatayo si Renato malapit sa parking lot, bahagyang nakatago sa likod ng isang news van. Nagtama ang aming mga mata sa isang sandali at nakita ko ang isang bagay sa kanyang ekspresyon na hindi ko kailanman nakita dati. Paggalang. At marahil lamang isang pahiwatig ng pagsisisi. Pagkatapos ng seremonya, habang ang mga tao ay naghahalo at ang mga bata ay naglalaro, natagpuan ko ang aking sarili na nakatayo sa courtyard garden. Pinahahalagahan ang mga gulay at bulaklak na itinanim ng mga volunteer ng komunidad. Ang espasyo ay nagpapaalala sa akin ng hardin ng aking ina, kung saan niya ako tinuruan na ang pag-aalaga sa maliliit na bagay ay maaaring magbunga ng malalaking resulta. Maganda, hindi ba? Lumitaw si Marco sa tabi ko, may hawak na 2 tasa ng kape mula sa bagong kafe ng sentro. Perpekto, sabi ko, buong pasasalamat na tinatanggap ang kape. Ang iyong asawa ay magugustuhan ng lugar na ito. Tumango si Marco, ang kanyang ekspresyon ay naging maalalahanin. Magugustuhan ka niya. Ang paraan ng pagbabago mo sa pundasyong ito, ang paraan mo ng pagtingin sa mga posibilidad kung saan ang iba ay nakakakita ng mga problema. Tumigil siya, tila kinukuha ang kanyang tapang. Clara, may isang bagay akong gustong sabihin sa iyo. Tumingin ako sa kanya, napansin ang nerve energy na tila hindi katulad ng kanyang karaniwang mahinahon na kilos. Ang mga nakalipas na 6 na buwan na nagtatrabaho sa tabi mo ang pinakamasaya ko mula nang mamatay si Elizabeth. Tinulungan mo akong maalala na mayroon pa ring kagandahan sa mundo, may mga dahilan pa rin para umasa. Inilapag niya ang kanyang kape at humarap sa akin ng buo. Alam kong nagtatrabaho tayo, at alam kong nagpapagaling ka pa rin mula sa iyong diborsyo, ngunit kailangan kong magtanong, isasaalang-alang mo bang kumain ng hapunan sa akin ngayong gabi? Hindi bilang mga kasamahan, kundi bilang higit pa. Naramdaman kong tumalon ang aking puso. Sa mga buwan, napansin ko ang paraan ng pagtingin ni Marco sa akin, ang paraan ng pagtagal ng aming mga kamay kapag nagdampi, ang paraan ng pagiging mas personal at malapit ng aming mga pag-uusap.
Ngunit sinabi ko sa aking sarili na ako ay nag-i-imagine na ang isang tao na tulad niya ay hindi maaaring interesado sa isang taong tulad ko. Marco, nagsimula ako, ngunit iniangat niya ang kanyang kamay. Bago ka sumagot, gusto kong malaman mo ang isang bagay. Noong gabing yon sa parke nang ibigay mo sa akin ang iyong mga bota, mas marami kang nailigtas kaysa sa aking mga paa mula sa frostbite. Iniligtas mo ang aking pananampalataya sa sangkatauhan. Pinaalala mo sa akin na mayroon pa ring mga tao sa mundo na mas nagmamalasakit sa paggawa ng tama kaysa sa paggawa ng mabuti. Sumubsob siya sa kanyang bulsa ng jacket at inilabas ang aking mga lumang brown na bota, ang mga bota na pinapaganda niya at ibinalik maraming buwan na ang nakalilipas. Dala ko ang mga ito sa aking kotse mula noong ibinalik mo sila sa akin. Naalala nila ako tungkol sa sandali na nakilala ko ang pinakakahangahangang babae na kilala ko. Tinitigan ko ang mga bota, naalala ang gabi ng niyebe kung kailan naramdaman kong natatapos na ang aking buhay. Paano ko malalaman na sa pagbibigay ng isang bagay na simple, binuksan ko ang pinto sa lahat ng hindi ko kailanman pinangarap? Oo, sabi ko ng mahina. Oo, sasama ako sa iyo sa hapunan. Oo. Gusto kong makita kung saan ito hahantong. O napangiti ako, pakiramdam ko ay matapang, kinakabahan, at puno ng pag-asa ng sabay-sabay. Ngunit Marco, kahit ano, itatago ko ang mga bota sa pagkakataong ito. Ang mga ito ay bahagi na ng aking kwento, bahagi ng kung sino ako. Tumawa siya. Hinila ako sa isang magiliw na yakap na parang umuwi. Hindi ko ito naisip na iba pa. Habang ang hapon ay lumubog sa gabi at ang huling mga bisita ay umalis, natagpuan namin ni Marco ang aming sarili na nag-iisa sa hardin, napapalibutan ng pangako ng mga bagay na lumalaki. Sa malayo, nagsisimula ng kumislap ang mga ilaw ng lungsod. Ngunit dito sa maliit na oasis na ito, lahat ay tila mapayapa at puno ng posibilidad. Maaari akong magsabi ng isang bagay? Sabi ko. Nakasandal sa balikat ni Marco, habang kami ay nakaupo sa isang bench na nakatingin sa mga vegetable plot. Siyempre, na buwan na ang nakalilipas nang iwan ako ni Renato, akala ko ay itinapon ako na parang isang bagay na lumampas na sa kapakinabangan nito. Ngunit napagtanto ko na hindi ako itinapon. Pinalaya ako. Hinigpitan ni Marco ang aking kamay. Malaya upang maging kung sino ka dapat maging. Malaya upang makahanap ng isang tao na nakikita ako tulad mo. Isang tao na nagpapahalaga sa kabutihan kaysa sa kaginhawahan, pakikiramay kaysa sa kaginhawahan. Umupo kami sa komportableng katahimikan ng ilang sandali, nanonood ng mga bituin na lumilitaw sa papalalim na kalangitan. Sa isang lugar sa likod namin, si Rosa ay nag-o-off ng mga ilaw at naglalak ng mga pinto, sinisiguro ang lugar na ito na aming itinayo ng magkasama. Ang testamento na ito sa kapangyarihan ng mga pangalawang pagkakataon. Ang nanay ko ay nagsabi na ang mga hardin ay nagtuturo sa atin tungkol sa pag-asa. Sabi ko sa huli. Ibig kong sabihin, nagtatanim ka ng mga binhi nang hindi alam kung lalaki sila. Inaalagaan mo sila sa pamamagitan ng mga bagyo at tagtuyot. At minsan, kung ikaw ay matiyaga at tapat, makikita mo silang mamulaklak. Lumingon si Marco upang tingnan ako. Ang kanyang mga mata ay malambot sa takip silim. Ito ba ang ginagawa natin? Ang binubuo natin ng magkasama? Naisip ko ang pundasyon na binago namin. Ang mga buhay na aming nahawakan. Ang pag-ibig na lumalago sa pagitan namin tulad ng isang bagay na malambot at malakas. Oo, sabi ko. Sa tingin ko, oo. Habang naglalakad kami pabalik sa aming mga sasakyan, si Marco ay nagdadala ng aking mga lumang bota na parang mga mahalagang kargamento. Napagtanto ko na si Renato ay mali tungkol sa maraming bagay. Sinabi niya na ang bagong buhay na ito ay hindi tatagal. Nababalik ako ng humihingi kapag nalaman ng mga tao kung sino ako talaga. Ngunit nalaman nila kung sino ako talaga at lumabas na ako ay isang tao na sulit na puhunan, isang tao na sulit na paniwalaan, isang tao na sulit mahalin. Hindi ang babaeng nagpaliit sa kanyang sarili upang magkasya sa buhay ng iba, kundi ang babaeng nagkaroon ng lakas ng loob na ibigay ang kanyang mga bota sa isang estranghero sa isang malamig na gabi.
Ang babaeng iyon na pag-alaman ay eksakto kung sino ako dapat maging sa lahat ng oras. 3 taon ang lumipas. Tatayo ako sa parehong hardin sa aking resepsyon ng kasal, napapalibutan ng komunidad na aming tinulungan na pagyamanin at pag-ibig na aming pinatubo ng magkasama. Biro ni Marco sa kanyang talumpati na hiniling niya ako ng 2 beses. Isang beses bilang isang lalaking walang tirahan na humihingi ng tulong at isang beses bilang siya mismo na humihingi ng aking puso. Sa parehong pagkakataon, sabi niya, binigyan ko siya ng eksaktong kailangan niya. Ngunit ng gabing iyon, habang nagmamaneho ako, pauwi sa buhay na aking itinayo para sa aking sarili, alam ko ang katotohanan. Sa pagbibigay sa kanya ng kanyang kailangan, sa wakas ay nahanap ko rin ang aking kailangan. Hindi isang tao upang kumpletuhin ako, ngunit isang tao upang lumaki kasama. Hindi isang tao upang alagaan ako, ngunit isang tao na nagpapahalaga sa paraan ng pag-aalaga ko sa iba. Ang pilak na barya mula sa asawa ni Marco ay nakalagay pa rin sa aking vanity. Ang inscription nito, isang pang-araw-araw na paalala, ang kabutihan ay ang tanging pamumuhunan na hindi kailanman nabibigo. Sa pagtingin sa likod, nakita ko na ang bawat gawa ng kabutihan, mula sa mga botang ibinigay ko sa isang estranghero hanggang sa pundasyon na aming itinayo ng magkasama, ay bumalik sa akin, pinarami, nabago sa isang bagay na mas maganda kaysa sa aking maiisip. Minsan ang pagtatapos ng isang kwento ay simula lamang ng isa pa. Minsan ang pinakamasamang araw ng iyong buhay ay ang unang araw ng iyong totoong buhay. Minsan, kung ikaw ay napakaswerte at napakatapang, ang pagbibigay ng iyong mga bota sa isang estranghero sa niebe ay maaaring maghatid sa iyo sa eksaktong lugar kung saan ka nabibilang. Ngayon, gusto kong malaman ang tungkol sa inyo na nakikinig sa aking kwento. Ano ang gagawin ninyo kung kayo ay nasa aking lugar? Nakaranas na ba kayo ng katulad nito? Magkomento sa ibaba. At sa ngayon, iiwan ko sa huling screen ang 2 pang kwento na paborito ng channel at tiyak na magugulat kayo. Salamat sa panonood hanggang dito.